EPP ICT-4 Module 2 na ipapaliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Mga inaasahan, nabibigyan kahulugan ang ICT at ang mga kahalagahan nito. Na ipaliliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. At nakabubuo ng mga patakaran dapat sundin para sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email. Isulat sa papel ang bilang 1 hanggang 10. Bilugan ang mga bilang ng larawang tumutukoy sa makabagong teknolohiya at lagyan ng X ang hindi makabagong teknolohiya. Muli natin balikan ang mga aralin tungkol sa entrepreneur. Lagyan ng bituin ang pangungusap na tumutukoy sa katangian ng isang mabuting entrepreneur. Una, pinahahalagahan ng wasto at maayos na mga produktong paninda. Pangalawa, pumipili ng mga mayayamang mamimili. Pangatlo, ang mabababang mamimili ang palaging pinahahalagahan. Pang-apat, ginagamit ang perang kinita sa importanteng bagay. Pang-lima, siya sa pagbibenta ng produkto. Ano ang nakikita mo sa larawan? Meron ba dito sa inyong paaralan? Ano ang tawag dito? Ano-ano ang makikita sa loob ng isang DepEd Computerization Program Room? Nasubukan mo na bang makapasok sa loob nito? Kung ikaw ay nakabisita na sa loob ng inyong computer laboratory room, ano ang tuntunin sinusunod nyo sa paggamit nito? May makabagong teknolohiya hatid ng DepEd Computerization Program, DCP. Itong programa ng DepEd na DCP ay naglalayong matulungan ang mga mag-aaral upang mabigyan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya upang mapataas ang pagkatutong batang tulad mo, lalo na sa ICT. Ano nga ba ang ICT? Information and Communications Technology o ICT na tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang maproseso, mag-imbak, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay radio, television, smartphones, computer at internet. Ating pag-aralan sa mga bahagi ng isang computer. Ang computer ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Ang mga ito ay natutulong-tulong upang makagawa ng pangunahing gawain. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na devices. Mga bahagi ng computer, input devices. Keyboard, mouse, camera. Output devices, monitor, printer, speaker. Storage devices, hard disk, compact disk. Ang mga bahagi ng computer, keyboard. Ginagamit para mag-type ng mga pitik, numero at mga simbolo. Mouse. Ito ang kumukontrol sa galaw ng on-screen pointer. Nagsasaad ng gagawin ng computer. Pangatlo, desktop camera. Kadalasang ginagamit upang makita ang nais makausap sa video chat o video conference. Ginagamit din dito upang kumuha ng larawan. Pang-apat, Central Processing Unit or CPU. Ito ang utak ng computer. Matatagpuan ito sa loob ng system unit. Ito ang nagsasaad ng mga bahagi ng computer kung ano ang pangunahing gagawin. Monitor. Ito ay katulad ng telebisyon. Dito lumalabas kung makita ng display ang mga impormasyon na nanggagaling sa computer. Pang-anim, printer. Ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Speaker. Dito lumalabas ang sound o tunog na galing sa computer. Pangwalo, CD drive o DVD drive. Ang CD drive ay maaaring gamitin upang
takbo ng mga programa o i-play ang mga video file o burn at i-save ang data. Laging tandaan, dapat maging ligtas at kapaki-pakinabang sa lahat ng paggamit ng kagamitan at pasilidad sa ICT, katulad ng computer, internet at email sa paaralan man at maging sa ibang lugar. Alamin ang mga sumusunod na panuntunan at ligtas sa paggamit ng computer, internet at email. May kalakip ng mga salik ang paggamit ng mga ito. Ang ilan sa mga ito ay exposure o pagkalantad ng di naangkop na materyales. Maaari kang makakita ng materyales na tahasang sexual, marahas at ipinagbabawal o iligal. Maaari makakuha ng virus sa paggamit ng internet na maaari makapinsala sa mga files ng computer at makasira ng maayos nitong paghana. Panliligalig at pananakot o harassment at cyberbullying. Maaari rin maranas ang cyberbullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipagpanayam sa mga hindi kakilala. Pagnanakaw ng pagkakakilanlan o identity theft. Ang naibahagi mong impormasyon ay maaari rin gamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen. Tiyakin kung aling websites ang maaaring bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer, internet at email. Magpa-install o magpalagay ng internet content filter. Ipagbawal ang pagkain habang gumagamit ng computer. Bisitahin lamang ang mga aprobadong site sa internet. Sundin ang direksyon ng guro. Huwag mamahagi ng impormasyon tulad ng password ng email. Ipagbawal ang chat rooms na maglulot ng kapahamakan. Gamitin lamang ang ligtas na search engine. Gumamit ng mahirap hulaan na password. Shutdown at i-off ang internet connection kung tapos na itong gamitin. Sa paggamit ng ICT, kailangang panatilihin ligtas ang mga binubuksang sites at iwasan ang mga makakasamang bagay na makakasira ng pangalan mo. Tukuyin kung ang isinasaad ng panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email sa bawat bilang ay tama o mali. Lagay ng check kung tama at X kung mali ang impormasyon. Una, kumain habang gumagamit ng computer. Pangalawa, makipag-usap sa taong di mo kilala. Pangatlo, gamitin lamang ang mga ligtas na sites. Pang-apat, sundin ang panuntunan ng guro sa paggamit ng computer. Panglima, huwag ipamigay ang password ng email at huwag din itong kalimutan. Subukang tukuyin ang larawan sa ibaba tungkol sa bahagi ng computer. Pumili ng kasagutan sa loob ng kahon: speaker, monitor, CPU, printer, keyboard. Kung nais mo magpadala ng sulat at matanggap agad ito ng pinadalhan mo, ano ang iyong gagawin? Ano ang gagawin mo sa bawat sitwasyon? Piliin ang hakbang na maaari mong gawin sa column B. Isulat ang titik sapat lang na nakalagay sa bawat bilang sa column A. Column A. Una, nasa ibang bansa ang iyong magulang at nais mong makita ang iyong report card. Pangalawa, gumawa ka ng email address upang makapagpadala ng email sa kaibigan. Pangatlo, may nakita kang masamang komento sa isang artista na iyong idolo. Pang-apat, nakigamit ka ng internet sa computer shop. Panglima, nagbigay ng gawain ng guro na kailangang gumamit ng internet. Column B. A. Sundin ang panuntunan ng guro. B. Ipadala ang report card gamit ang email. C. Mag-sign up sa Gmail o yahoo.mail. C. Siguraduhin na turn off o na-log out ang email bago umalis sa computer shop. D. Iwasang magbigay ng komento upang maiwasan ang cyberbullying. Pag-iisa-isa, sulat ang mga bahagi ng computer. Una, pangalawa, pangatlo, pangapat, at panglima. B. Magbigay ng 5 tuntunin na dapat sundin sa tama at ligtas na paggamit ng computer, internet at email. Bilang 6, 7, 8, 9, at 10.
Performance task number 2 in APB4. Gumawa ka ng isang collage gamit ang mga lumang dyaryo, brochure, magazine, cartolina, gunting, permanent marker at pandikit. Ipakita sa collage ang kahalagahan ng ICT. Ipaliwanag ang inyong output sa pamamagitan ng pagsulat ng 2 hanggang 4 na pangungusap. Nasa babang bahagi ang isang halimbawa ng isang collage. Narito naman ang rubric sa paggawa. May 5 puntos ang nilalaman, may kumpleto at organisadong nilalaman ang collage. Pagkamalikhain, 5 puntos, lahat ng ginamit na materialis sa collage ay resiklo ngunit maganda ang presentasyon. Kalinisan, 5 puntos, nakasusulat ng 4 na pangungusap ng malinis at gumagamit ng tamang batas. 4 na puntos, nilalaman, kumpleto.